tie at 1-1 dahil papasok na tayo sa pangalawang dako ng ating Grand Finals, the second drafting phase of this series. Can Aurora find a way dahil sila ang may choice, sila ang may opportunity to choose which side they're on, and they're gonna lean towards the blue side. Alam mo, kaya natin din nila si Wolf dito eh. Kaya natin din nila. Kailangan namin ng mga Wolf prediction. Yun lang. Suyo. Suyo. Wala mo iba eh. Wala mo iba. Ayan, diba? Perfect! Diba? Alam mo, si Wolf talaga, mataas ang prediction rate niya. Totoo yan. Ano to? Ewan ko, siguro gatot. Sige, bigyan namin isang minuto. sige. Sabi niya, ewan ko pero may katot. Gatot. Ganun siya kalupit mag-predict. Kahit di niya alam, lalabas! Next, ano? Vex. Vex. Pwede Okay na, lang, pwede okay na. lang. Mage Ano din. tayo ngayon? Magkakulay. 66% ang prediction rate. Oh, next. Balen. Balen. Gusto ko yung di niya na in-explain. Vex ano o Wala na. Aurora? Ay, oo nga no, mas maganda ata Vex. Yeah. Yata. So, Vex Valentina. Tapos Khalid. Ayan, open naman yung Khalid. Pero kung hindi Khalid, Cho? may... Cho. Pwede Arn. Maganda ba yung Cho sa ano? Sa gatot? Oh, pag sila lalaro, maganda talaga. Sa Kung bagay, si no? Rene J. Pag Pag si Rena J lalaro, walang problema. So, walang Matilda. Siguro. Rin niya, oo nga. Pero typically Claude eh, no? Claude yung pinip... Ay! Kinuha yung... Maganda yung Rafa sa Eve. Tsaka blinak din yung Alpha Rafaela, just in case. Pwede, ano po, para hindi makombo. Ang ganda. Kasi wala ka namang Matilda, no? Pero di ka na mag-alpha dito, nakaharit. Assassin ka na dito, haya siguro. Sa Malabo na yun. FNOPS. Or Nolan Julian. Parang naulit din to kahapon eh, no? Nung pinili yung Harith plus one. I think either Alpha or Suyu, palaging Hayabusa Tas yung answer. Oo nga, no, pero mahirap maghaya pag may Rafa. Yeah, Oh, yun lang. mahirap. So siguro, ano na lang. Other assassins. Nolan, siguro. Nolan Julian Lane. Julian, maganda, no? Yeah. Oo. Kaso maiipit sila, mag-physical sila. Kasi Ayun na. mapag-loan-ups. Inilabas na. Si Christopher Nolan. nga. Ayan, sakto. May physical assassin. Ayos. Ang kinagandahan dito, madali na yung buhay ng FNOP. Kasi XP tsaka room na lang yung nawawala dito sa Aurora. Although napakarami kasi nun. Pero konti lang yung mga heroes na yung mga flexible tsaka talagang dikit sa Aurora. Actually, hindi na nga kailangan room kasi may Rafael na eh. So XP na lang yung pwedeng puruhan dito. Yung Mage Matic niyan, parang Valentina ba na ata mula sa FNOP. Arlot yata ang ban. Arlot Khalid. Arlot pwede. Sa mga Eve, usually pang mga dive yung Aurora, nag-iusong to eh. Kaso, I doubt na ito nila dun sa Suyo. Obvious. Oo nga naman. Ibus. Ano kayang balak nila sa Valentina? No? Kasi may Valentina si Yue. Either Val or I think Zask pwede rin. Zas, maganda rin. Pwede Yeah. rin. Walang patunaw dun sa Zas. Tas, walang mapapatay si Nolan pag ganun. Oo. Yung mga Neopets eh, no? Rafa. Ayun, Sila Arlot. nagba ng Arlot. Ano yung hero ni Edward dito? Ano to? Uranus? Uranus na? Para Open. walang mapatay, no? Terizla. Terizla, Edith, Khalid. Actually marami pa. Wala na Edith. Wala na pala Edith. Sanay na kasi ako, last few days, lagi naka-open yan eh. Terizla Khalid. Terizla, Khalid, para kay Edward. Hylos Unless, pala, Hylos. Pwede nalaro rin. na rin naman ni Edward yung Hylos. yung Cho. Yung? Cho. Kaso parang wala siyang masisipa eh. Yun yung problema. Yes. Gatot eh, tsaka Eve. Baka Hylos na lang para ano sila. Pwede. Ayun, Pwede Julian. na. Ay, hindi na nila pwedeng gamitin. Wala na. na pwede. Sabi niya, sabi mo sa dito kay Edward, ikaw bahala Marta sisipahin mo. Oo, Yung Nolan na lang, pwede rin yan. Ano ba yung mga... Ay, what if yung mga ano sila, yung mga akay sa XP? Mga Pwede. yun, kaya pwede Or kaya- Barats. Barats, oo nga. Kaso Eve, parang lagkit. Ayun, Lagkit bossing. Ay, Ayun, sila yung... The Filipino Savage, man. Actually, Mga open XP pa ni naman Edward Khalid. dito. Open pa yung Khalid. Terry na lang yata talaga, no Oo, choice. Khalid Terry. Parang Teresa Valentina eh, no? Pero matutuwa ako dito pag nagano sila, Angela Yusong. Or pwedeng Khalid Type Vex. to super type. Pwede, Oo nga. yung Khalid Vex na pinapatakbo ng Aurora. Yung combo ni Yue na pag may na-raging Sunstorm, alam mo na kasunod. Kung ayaw nila ng komplikadong ML, Khalid Vex na lang. Oo, Or Aurora yung isa. pwede. Sa Pwede. Parang mas palu si Yue mag Aurora this playoffs. Oo. 100% pa yung win rate niya. Tsaka ano din, anti-assassin, di ba sa basta Yes. namamatay sa mid lane. So, I think pinaka-safe talaga yung sabi nga ni Wolf, balik Khalid Vex. Terizla... Sino yun? Sino yun? Galit na galit sa Valen, Valentina. Valen pa rin. Binasic. Okay, hindi na pinahirapan ng buhay. So ano, para din hindi sila magkadya, di ba? Or at least kung magkadya yung Fnatic, may kopya sila. May Grok do. Sa Valentina, Okay Terry, lang ata sila. yung... Sila pwedeng mag-post 5 na Khalid. Kung Yeah, sa- Khalid. What if i-post 5 tong Gatot, no?
Tapos kuha sila ng pang-outer sa CC. Terizla. Oh, CC. Do you love me? Ay, sorry. Sige. Empty lang, empty. Sige. 3 out of 10. Oo, 3 point, paano? Bigyan ng 3.1. May 0.1 naman. Okay, Tune na salamat. lang para wala nang ano. Oo nga, tuna lang. CC or Chu, no? Para ano, yung... Huwag natin pahirapan sarili natin. Oo, padali lang natin ng ML, sabi ni Coach. Eh, nagkadya. Grabe yan. Kahit may Valen at ano, Wala siyang baki. ang hirap, mahirap yan pero sila na yan eh. Sila, malapit sila eh. Oo. Kumbaga, malupit mag-MLBB yung FNOP. Alam mo, marami nagsasabi dyan eh, na parang umibang level na yung Fnatic Iba Onyx. na yung nilalaro nilang ML eh. Ano naman eh, parang kaya naman i-execute, mahirap lang talaga on paper. Kasi ang daming mobility na pwede manggaling kay Domen, kay Renegade, may yung Purified Dens, may Terizla, na pwede kumansel ng Bloody Hand. Pero Madaming pangansel ng Bloody Hand. kaya na nila yan. Sila na yan eh. Doon na lang talaga magkakaalaman. Kaya naman sila nandyan sa Grand Finals. Bakit? Sila na rin kasi yan eh. Looking at that Franco na ilalatag ni Brusco to go up against a combination of Auroras, Suyu, and Rafaela, magkaalaman na sa Game 2. Casters, pasok. At matapos nga makuha ng Fnatic Onyx ang pinakaunang panalo in this best of 7, malalaman na natin kung mapapatay ba ng Aurora MLBB ang score. Pasok na tayo sa ating Land of Dawn. Kung titignan natin ang early game, Shandel, may Franco tayong makikita. Baka may kaguluhan na maganap. Oh, it's either pumunta ka sa may gold lane or kaya mang agaw at mag-reset ng mga purple buff. Which by the way ay parang inattempt din dito ng side ng FNOP. So pabilisan na to again pagdating doon sa rotation at paunahan din sa laning ng mga gold laners. At mukhang hindi nga tayo makakita ng mga hook so far sa mga buff, pero hindi tatama ang hook doon kay Yue. That could have been deadly kung tumama ang iron hook na yon. But right now, kalmado pa rin ang Land of Dawn. Isang minuto pa lang naman, magtaka tayo kung may suntukan agad na magaganap. Ay ako, hindi ako magtataka. Silang dalawa yan eh. Ibang ML na nilalaro ng dalawang to eh. Pag nagkataon na ng may hook, for sure ay magkakasuntukan agad itong dalawang teams natin. Pero maingat din si Brusco. Parang nag-iba yung pattern niya, no? Oo. Kasi diba mostly ay talagang continuous lang ang kanyang rotation. Probably nag-aantay. Naman pwede mahook. Nag-aantay pa rin. Kakakape ko to eh. Kakakape. Parang tas nadaan pa ng mga matatamis na bagay. At right now, yung Iron Hook, no, medyo hindi pa naman nagko-connect. Pero tandaan natin, ang mga Franco, may ano yan eh, may pulso, parang mga 3-pointer lang yan. Pagka pumasok na yung pinakaunang Iron Hook, tuloy-tuloy na ang ating makikita. At mukhang muli, sinubukan na naman dito sa may bandang ibaba. But still, wala pa rin tayo nakikita ang first blood. At mukhang nagkiklear na agad Ay, ng naku! mid lane ang Aurora. Okay, nag-aabang na din si King Kong ng mga folks. And balik tayo dun sa Franco dahil na-miss natin siya na makita. Meron namang ibang minsan na pagka hindi tumatama yung hook, parang ang tagal bago mapulsuhan. Or kaya parang yung play ay hindi nagiging ganun mabilis sa isang team. So again, tama yung sinabi mo dito no, na parang maingat lang talaga yung ating mga teams. At ramdam mo na, alam naman nila na nandiyan yung isang player. Pero hindi na pinipilit yung play. At ngayon, mukhang pipilit na ng Aurora ang first turtle of the game. Nakatama ang Iron Hook sa isa. At kita natin na mayroong ginamit na real world manipulation para dito kay Super Fritz pero hindi aabot doon sa may turtle area. Kirk medyo mawala ng buhay at na may real world manipulation din dito si Yue gamit ang kanyang balitina. Kirk, kamuti ka na! At ang side ng Aurora makakakuha dito ng turtle at Kirk mapapatay na dito ni Yue. First blood, first turtle, lahat mapupunta sa Aurora. Napakagandang simula para sa Aurora MLBB. At mukhang mainit agad ang pagpasok dito nila Edward at pati na rin nila Yue. First blood, by the way, napunta dito sa Mage. Kaya naman pwede natin ma-expect na masaya talaga yung Valentina dito. Tsaka medyo kalmado yung plays nila dito. Parang inantay lang nila na gamitin muna nila Super Prince sa kanyang RWM. Ganun pala mag-Franco, no? Oo, parang Pipindutin mo muna yung shop. hihintayin mo muna. Ganun pala, no? Parang kailangan pagka mag-hook ka, ayan, Ayun, tingin ka muna. Ganyan ang Ayun, galaw ng isang world-class na Franco. And speaking of Franco, no, parang naalala ko, the last Franco user na talagang naging sikat, si Bentings pa. Oh, yung 2 minutes delay ng purple buff. 2 minutes delay ng purple buff at napakatagal na nun. Shoutout kay Bentings na 6-man ng Aurora MLBB ngayon at mukhang itutuloy na nga natin. Tignan natin ang Infinix in-game equipment pero mamaya na! Oo, medyo napasayaw si King Kong doon na naging turnaround kill pa para din sa FNOP. So parang medyo napasayaw siya doon sa set of play supposedly ng side ng Aurora. So medyo controlled aggression ulit yung ating nakikita para sa dalawang kupunan. And even Domeng dito ay parang inaantay niya na magkaroon muna siya ng kakampi doon sa ibaba. Very weird yung pace ng larong ito, no? Parang may parehas na sinusubukan yung dalawang team na hindi natin masyado ine-expect. Pero mukhang ito, expected na ni Domeng na may pupuntang marami sa may bandang gold lane. Doon tayo sa may bandang baba, Yue, mabuburst lamang ng bahagya at hindi pa rin nila ito. Ay! Penalty zone na para dito kay Edward. Naramdaman niya na meron dalawang players dito ng FNOP na dadaan. So parang pwede yatang ipilit na agawan ng purple buff pero hindi mo sa pwesto doon uuwi si
si King Kong. At ang maganda dito yung nagiging rotation ng side ng Aurora. Grabe yung pagpasok ni Edward doon. Imagine mo, usually si Edward, hindi nagbabato yun ng ulti kung hindi sa turtle. Pero bago pa man din lumabas ng turtle ay nakahanap na sana siya ng malaking play na yun. Pero sisimulan na nga ng Aurora MLBB ang pangalawang pagong Kirk. Nagcha-charge parang e-bike pero hindi niya itutuloy ang pagpasok. Parang hindi niya muna i-contest din. Or hindi mo na i-contest nga na side ng FNOP kasi si King Kong sa may bottom lane. So probably ay parang nag-beat lang dito by time for the side of FNOP habang yung Aurora ay nandito sa may turtle. So kita natin ngayon na isang mabilis para sa ng Aurora na masisecure yan at probably agawan din si King Kong na ibang mga jungle. That's the second turtle of the game na mapupunta muli sa Aurora MLBB. Very low ang ating kill score. 5 minuto na chance. Wala pa rin tayong nakikitang malaking team fight. Kadalasan ay trade lamang ang ating natutunghayan. Pero mukhang ito na yun. Uy! Ito na, hook flicker, tapos ginamita pa nga ng real world manipulation, dalawang real world manipulation. Ayun na! Nakikita natin, nakakabulol. Pero yun nga lang, si King Kong kamuntikan na mapatay pa nga sa kamay dito ni Yue. So successful ang Aurora at si King Kong pa nakuha nila. What a counter RWM play na lang. Na RWM, dalawang palitan, bumuo ng bagong shape. Tapos nakakita pa tayo ng napakagandang outplay mula dito kay Edward kung saan nakapag-flicker siya palayo at dyan na nga natin masasabi na napakaganda ng passive ng isang Therese na yung body of Smith dahil nasa ilalim na siya ng tore pero napakakunat pa rin niya. Oh, tsaka parang si Edward na talaga yung nagpo-front para din sa Aurora. So normally kasi parang nasanay tayo sa X-Play na dadating lang pagdating doon sa mga big objectives. Pero siya talaga nagro-roam around the map and kita natin for Aurora nakasira sila ng tore dito sa may bottom lane. So parang i-expect naman natin for FNOP, isasama na nila si Kelra sa team fight. Oo, at excited nga ako makita kung ano magiging choice ni Kelra dito ng baril. Kasi kung maaalala during M3, naging combo talaga ang Franco Beatrix. Oo nga pala. Kung baga kakagatin, tas siya shotgunin o kaya isa sniper. Pero hindi pa naman natin nakikita yung ganong klaseng combo sa ngayon. Domeng, nasa loob lamang ng bush pero mukhang nakaramdam. Tumaas yung balahibo ni Domeng. Tumaas yung balahibo. Sabi niya parang may nararamdaman akong kakaiba sa bush na to. Lumabas yung spider. Kinilig bigla na nagpunta sa may, Kinilig bigla. sa may top. And dahil dyan, parang magiging madugong ang ating turtle na pwedeng simula na parang hindi yata pwedeng iwan din ni Dome yung kanyang lane for this turtle dahil naka-advance yung minion wave nila Kelra. Ang tanong, i-contest kaya ito ng Fnatic Onyx. Dalawang turtles na ang nakuha ng Aurora MLBB at nauna rin sila sa pwesto dito. Pero nandiyan na ang Fnatic Onyx. Ang Super Family ay nag-aabang na! Pero na-walk din si Brusco pero makukuha pa rin ng Aurora yung turtle. Brusco ay halos buhay pa rin. Dalawa naman yung RWM na natin nakikita pero Brusco is gonna be down. Sa kamay dito ni Demon kahit so nagkapalitan yung dalawang kupunan natin. Oo, Brusco para kay Yue. Pero mukhang may nagbabadya pang teamfight dito sa mid lane at hindi na nga nila itutuloy. 3 pagong ang nasecure ng Aurora MLBB. Kaya naman 2,000 na ang kanilang kalamangan. Edward nakakita ng isa, nagpakita din si Super Friends. Poke lamang ang magaganap. 2,000 na ang lamang ng Aurora MLBB. Parang alam mo yung tempo ng game natin, yung tipong kakabahan ka saglit, mabilis yung tempo, tapos biglang makakahinga ka ng maluwag. Parang ganun din yung ginagawa ng mga teams na after ng very intense na sabihin na natin palitan ng mga skills, balik na sila sa dati. Kaya nga parang alam na nagbibilangan ng skill, naglalaruan ng mga waves. At nakikita na nga natin si Kelra, talagang tahimik lang muna dito sa simula. Pero mamaya ay panigurado may makikita na tayong mala Filipino Savage Gold Standard na play. Pero sa ngayon ay magpupush muna ng Torre. Mid lane naman ang sunod na call. 3 tao, hindi 4 ang ating nakikita dito. Oo, so parang na to. Ito na naman yung mga moments na alam ng mga players kung nasan yung isa't isa. Pero ang sabi ng Aurora, okay, focus lang ulit muna tayo sa pag-clear ng minion wave. Ganon din naman sa FNOP dahil nakaangat yung minion sa may bottom lane. So ito na naman yung mga spider instincts na spider senses. Spider senses. Spider senses na binanggit mo kanina. Kumbaga parang nararamdaman nila may lalabas na iron hook. Kaya naman biglang lumiliko, biglang bumibilis. Pero Demon Kite, nasa harapan ni King Kong ngayon. Lamang si Demon Kite ng 2 levels dito kay King Kong. Wala pa tayong 1v1 ngayong buong Wala pa. series natin ng mga assassin, no? Kasi parang buong playoffs natin, mayroon talagang instance na nag-1v1 sa outer lanes, eh. Yun yung mga kadalasang kailangan pang biglang lumipat ng cameraman. Kasi napakabilis talaga ng Oh, 1v1! yeah! May flicker pa. Grabe, isang dipa. Kaya naman si Renny J, ang mapatay dito na sa FNOP, RWM, para kay Yue. Out of the Guardian, pero may flicker out para sa mga players dito na Aurora habang sinalulahan ni Edward yung mga bala. Pero buhay pa rin dito ang mga players ng FNOP. Nag-iinit na ang kamay at tatama pa nga ang Renner's Apathy. Reforce HP para dito sa first wall of the game. Ginamit na revitalize at full HP na ang lahat. Hindi na kailangan umuwi. Kirk nag-charge. Hanapin si Edward pero hindi niya itutuloy. Tumig sa Ay! Doming from the back. At nakuha pa nga bigla ng Aurora yung Lord. Akala natin lang mga FNOP sumasayaw-sayaw na si Doming pero makapatay dito sa malatag ng skill ni Super Friends. Pero may bawalin naman dito ang Aurora. Si Kirk laban sa 3. Double kill para sa
Double kill plus the Lord. Napakalinis ng objective taking ng Aurora MLBB in this game number 2. At mapapanood natin kung ano nga ba ang nangyari dyan sa Infinix Instant Replay. Kitang-kita na may plano naman ng Fnatic Onyx. They had the shotgun play. Pero alam din ata ng Aurora MLBB, hindi nila pinapunta ang kanilang kupunan doon kay Kelra sa loob na may shotgun. Tsaka grabe, yung pasok din dito ni Domeng from the back, parang expect natin normally, parang ang Likod huling lang eh. pumapasok, yung Harith. Pero sabi ni Domeng, siya na ang haharap dito sa mga players ng FNOP. Napakatapang talaga ng Harith na yun in that Lord fight. At ngayon, with this Lord push doon sa may bandang ibaba ay mukhang makakakuha na sila ng kanilang tore doon sa bottom lane. Pero napakaganda ng pag-wave clear dito ni Kelra. And so far, mukhang hindi pa rin lumalaki ang 2,000 kalamangan ng Aurora MLBB. Yan na, imposibleng hindi pa bumagsak. Oo, 3 minion to eh. If ever din, hindi makakalapit ang mga players ng FNOP. Pero ang expect natin ay mamaya pa, bibigay yung torre dito sa gitna ng FNOP and probably for Aurora as well. Dahil napaka-importante ng purple buff dito ng ating mga junglers. And so far, halos magkakalapit ang gold. But definitely, Aurora 1.9k gold para sa ating game. Oo, makita talaga natin na I think Suyu, Demon Kite in this game ang nakakalamang talaga against his counterpart. And this time around si King Kong running the Nolan. Mukhang kailangan talaga nilang bumili ng oras dito para magkaroon ng pantay na items at pantay na level ang mga junglers. Saktong-sakto din lang, 1 minuto pa bago lumabas ang second Lord of the game. That will be a Luminous Lord already sapagkat lagpas na ng 12 minutes the moment na lumabas ang Lord na yon. Yung mga gantong game pa naman din, at tas meron kang Franco, parang mapapaisip ka rin sa Aurora kung lagi ba tayong magdadive against them para hindi magkaroon ng chance na mapa si Brusco. Kasi di ba so far, pag nasa bush sila, meron na nakukuha dito si Brusco. So pwede siguro na ang play nila, okay, sige, lahat na, pwede natin talunan, parang diretso ka na. Edward, anytime, kung may penalty zone, go. Napakaingat nga nila maglakad din, no? Both for Aurora and Fnatic Onyx. Parang tuwing naglalakad sila sa mga bushes ay nagbabato muna sila ng abilidad, making sure na disiplinado ang kanilang pag-ikot. At napaka-importante niya, no? When we're looking at a grand finals like this, ayaw mong chumek bush ng ikamamatay mo. Kailangan bumato ka muna ng skill para at least kung di mo man makita, ay nasaktan mo na. Oh, para may bird din if ever. Kaya din si Super Prince, bitaw lang ng bitaw ng mga skills. But speaking of skills, sa mga kadagdag ng damage na skills dito ni Kelra is gonna be the Sea Halberd para sa kanyang itemization. Pwede magkasalubungan to eh. Parang pwede mag-flicker, anytime flicker, tas kagad para kay Brusco. Pero ganun din naman para dito sa Aurora. Again, sinabi natin, paunahan lagi sa posisyon ang nagiging patayan. Paunahan talaga sa posisyon, especially around this north area. Aurora ang mauuna at mukhang babato na nga ng skills dito sa Super Prince. Kirk looking for the front, pero mukhang hindi niya itutuloy. Mauna si Edward. Here comes the real world manipulation. Dalawang real world manipulation natin nakita out of the Guardian. Walang tatamaan muna at mare-reseta yung team fight na sinimulan! Na the combo ni Super Prince at ni Kelra. Si Rene J ay wala sa team fight. Pwedeng pumosisyon ngayon ng FNOP. Binigla ang hitman Sakit. doon with the Renner's apathy. At mukhang dahil dyan, itutuloy na nga ng Fnatic Onyx ang Lord na ito. Half HP. King Kong nandoon na sa may Lord pit. At mukhang kukontest pa rin ang Aurora MLBB. Demon Knight, pumapasok na in the vicinity. Pero si Kirk ay tumitipid pa rin. At medyo walang damage dito. Oh! May damage pala! Ang sakit ni Kelra pero si Bruce Wow! na. Pero si Demon Knight pa rin ang makakakuha ng Lord sa harap ng mga players ng FNOP. Napakagandang Lord steal mula kay Demon Kite. Grabe ang objectives ng Aurora MLBB in this game. 3 turtles, 2 lords. At mukhang itutuloy pa nga nila ang pag-push. Malaking chance na makakuha na sila ng inhibitor turret dito. Dito super evident yung binanggit mo ng isang araw na pag-sisuyo talaga. Sobrang sakit ng damage or if not, parang siya yung damage version ng isang Fredrin Oo. na mataas yung chance na ikaw yung makapag-secure ng objective kaya talaga nakakapitalize dito ng Aurora. Kaya nga laging pina-first pick na rin ngayon kapag nasa blue side ka. Ito yung bukod tanging jungler na kaya talagang lagpasan kapag pinagsabay-sabay pa yung retry. Lahat ng mga current junglers natin na napakasakit sa pag-re-retry. Pero in terms of 1v1, mukhang Ito na yata yung inantay pantay natin. to. Ito na yata. Ano muna, kalmado muna alin. Oo, Pero pero si Lord sa bottom lane eh. grabe, hindi pa rin tumama. Hindi pa rin dumamba doon sa may bandang ibaba. Kaya naman hindi pa sila makakakuha ng... Ay! Meron na Bloody Hunt! At saktong-sakto si Donnie Payo ka na Wow! ng Guardian, dalawang tatamaan. Flicker out sa mga players dito ng Aurora. Pero pang revitalize para kay Kirk. At hahabulin ba nila Demon ang Kite? mga players? Si Demon Kite ay nandito at aalis na rin. Ito na yung sinasabi nating walking win condition eh. Ang win condition ng Fnatic Onyx, naglalakad yung Franco. Kapag nakakuha siya ng high priority target katulad na lamang ni Doming, ganun lang
ang pwede nilang gawin. Oh, tsaka yung yung ginawa din ni Guerra, sinira niya yung Torres sa gitna. Oh. Kahit wala silang minion pa nung time na yun. So yun yung strength din nung lineup dito ng FNOP pagdating dun sa mga magpupush ng objectives against Aurora. And yung Beatrix, no, alam na natin na kapag naka-rocket launcher o kaya yung Renner, ay talagang napakabilis din ito mag-push at gamit na gamit ito sa kupunan ng Fnatic Onyx at naging even na nga ang ating laro. Lamang ang Fnatic Onyx ng 300 matapos makalamang ng Aurora MLBV ng 2,000 for a long period of time. Around 8 minutes nilang hinawakan ang gold lead na yun at ngayon Fnatic Onyx na ang may hawak nito. So for Fnatic Onyx Philippines, parang gusto nang i-replicate yung nangyari kanina. At nakikita na natin yung sanib-sanib puwersa ng lineup ng Aurora. Kasi siguro sabi nila dito, if ever man na merong mahatak, Oo. si Brusco, at least meron tayong pwedeng pantakas in a way with this healing from Rene J. Kumbaga may pang-reset kahit Yep. papano. At napaka-importante yan, no, dahil 30 segundos na lang, lalabas na rin ang ating third Lord of the game. Kung babalikan natin yung nangyari sa ating game number 1, ito yung Lord na nagbigay daan sa Fnatic Onyx na mabaliktad at maipanalo ang larong iyon. And this time around, mukhang una sa pwestong Fnatic Onyx ng bahagya lamang, pero nandyan din naman ang Aurora, konting kemot lang. And for this purple buff, ayan kahit yung Aurora ay sama-sama na talaga sila, middle lane ay parang gusto nilang kuhanin anytime, pero nandito mga players ng FNOP. So binanggit natin anytime, parang anytime din ay magkakaroon ng team fight para dito sa ating dalawang kupunan. Even FNOP ay nakapwesto na rin. Kailangan mag-ingat if you are Fnatic Onyx dahil mukhang handang-handa ang Aurora MLBV na mag-start ng laban dito around the Lord area. Pero mukhang hindi pa nila itutuloy, mabahabang sayawan na naman ata ang ating makikita dito. Tinawag na ni Edward, humaharap na rin siya at mukhang makakatak sa Magic Curve. Okay, so marereset muna yung Lord. Ilang minutes kaya ito magiging Lord dance natin? Yun ang tanong. Pakiramdam ko mga 2 minutes lang kasi may mag-iinit dyan. May makakakuha ng isang malupitang galaw. Pero mukhang ipipilit ng Fnatic Onyx. Ang bandang ibaba dahil nagsistep Oh! si King Kong. Parang yung pala yung gusto nang gawin, palitin yung mapa habang tinatry na kuhanin yung posisyon dun sa may Lord. Sinabi natin pwede maging halos 2 minuto. Yung Lord dance, reward manipulation para dito kay Yue. Kanino mo muna yung Lord natin dahil halos wala na buhay. Wala na tamaan yung after the guardian pero may pag-put para sa kanila. At sa lahat ng mga plays nandun, si Domi ang makakakuha. Kirk nandun na sa may bandang harap pero si Edward ang unang babagsak. 2 na ang wala sa kupunan ng Aurora MLBV pero sila ang makakakuha ng Lord. Fnatic Onyx, dedepensa na naman muli. Alam mo, yung Fnatic Onyx Philippines dito, nagiging struggle na somehow is yung pag-secure ng Lord. Okay, sorry, kamati ka na! It's gonna be a shutdown. Ito na yung 1v1 na sinasabi natin. Nakaamoy ng dugo si King Kong at binigla niya si Demon Kite. Lord ngayon nasa baba pero hindi na ito pinapansin. Nandito sa midday ng Fnatic Onyx. 10 segundo para kay Gomez, 10 segundo para kay Edward. And double na ata para sa Fnatic Onyx. Kailangan debensahan pero makakaroon ng minion wave para din sa Aurora. So buhay pa rin ang Aurora. Inaantay lang mga players pero makakasira na naman ng Torres sa itaas ang FNOP. What a call coming in from Fnatic Onyx. Avatar of Guardian nagamit na rin. At ayan na nga, buhay ang kupunan ng Fnatic Onyx at nakuha pa nga nila ang 2 inhibitor turret. Biruin mo, Aurora ang naka-Lord, Fnatic ang naka-Tore. Sobrang parang ang intense nung laban natin in a way pero ramdam mo na kalmado sila. Di parang alam nila na pag ito yung ginawa nila, ito yung magiging outcome hindi nila pinipilit. So we can say that for FNOP din dito, alam nila yung capacity nung line-up or hero composition ng Aurora. O, parang kita din nila na ito yung daruan talaga ng Aurora. Especially if you put the Rafaela dito kay Rene J. Ito talaga yung gusto nila gawin. The group up, yung pag-objectives ng sabay-sabay. At makikita natin paminsan-minsan ay lumalayo ng konti si Demon Kite. But still, that is a very classic way to play a Rafaela composition. Kaya naman ang Fnatic Onyx, with this Franco, medyo naguguluhan ngayon ang Aurora. Kasi pag nagdikit-dikit kayo, high chances na may isa sa inyong mahihila. Oh, kaya yung yung mga ganyang bushes ay talagang face check na rin ng side ng Aurora para alam nila na kung meron bang kadena na biglang ilalatag dito si Brusco kasi meron pang flicker. So far parang hindi natin nakikita yung flicker bloody hunt. Oo. Nakikita natin is yung hook, flicker, bloody hunt. Parang kadalasan may mga tinatawag silang para tournament na flicker bloody hunt. Pero sa ngayon, ang nakikita talaga natin, as you said, Chantel, yung hook na patalikod na flicker para dalin sa mga kakampi. So far, hindi pa natin nakikita yung parang sabihin na lang natin lahat ng pwedeng possible combos para dito sa Franco. But still, sa tingin ko, tiwala siya sa sarili niyang iron hook eh. May mga magsasabi sa yung Franco may na nag-flicker bloody hunt lang sila kapag either game-winning play na o Ay! ganito. Ayan na naman yung sinasabi natin. This time parang hindi ginamit yung flicker pero makakatakas pa rin si Edward. Pero wala yung flicker niya
para dun sa next Lord na pwedeng simulan anytime. At napaka-importante niyan if you're running the Tirisla dahil yan lang ang magpapahaba ng range ng iyong penalty zone. Yes, respectable naman ang haba ng casting range ng penalty zone, ng ultimate ng isang Tirisla. Pero hindi ito yung nakakabigla. Kumbaga parang kung nanggaling ka sa bush, sure nakakabigla yun. Pero kung nasa harapan ka ng mga kalaban mo, ay kadalasan tansyado kung hanggang saan lang ang aabutin ng iyong ultimate. Kaya din siguro parang hindi mo na masyadong nag-advance yung Aurora din sa position, pero parang delikado yung unang sisilip dun sa kay Oh. Bushing Ever. Okay, walang tatamaan si Brusco habang merong mag-poke para dito kay King Kong. I-reset ba yung Lord? Yan yung pinakatanong. Kasi parang si Doming ay yun ang kanyang pinaka-target. Oo. Nakangat yung minion wave sa may bottom lane. May Sa likod, sa habol! US down at nahanap na nga. At makapatay na rin dito si Rene J habang si King Kong. Hindi pala jungle yung pina-farm. Yung base pala ng Aurora. 2-0 para sa Fnatic on the Philippines. You cannot spell Fnatic Onic without Iconic. Another iconic play coming in from King Kong. Hindi Lord ang hanap, boy. Base ang gusto. Hindi na daw kailangan retrihin kasi yung base, pag nag-retry daw kasi medyo iisipin pa niya kung tama ba yung timing niya. At tamang-tama na rin ang timing dito dahil makakausap na natin at makakapanayam ang mga tropa sa Infinix Game Tambayan. Another game.